Sabi nga sa Proverbs 4 verse 7, wisdom is the principal thing, therefore, get wisdom. Biblically, kung alam natin na makakatulong or ang isang bagay, the Bible is telling us na kunin mo yon, no? Hindi naman para manira, hindi naman para sabihin natin na mapasama ka, 'di ba? Pero kung pinapatamad ka na or hindi ka na pinapakilos, iyon ang delikado. So, hindi na about wisdom 'yun. So, alam niyo na siguro ang gusto kong ibig sabihin. So, dito maipapakita natin na may mga dangers din talaga sa AI. And like ko dito na pakita lang yung outline natin. Pag-aaralan natin mamaya yung tinatawag na ang AI ba ay antichrist and misconception. Ang AI ba ay imbento ni Diablo? Gaya ng madalas na nakikita ko din sa ibang mga post, ay ang AI na yan na yung antichrist. Or ang AI ba, he will replace even the pastor and the preaching? Kasi yun nga, maraming lumilitaw ngayon, AI will replace something, someone. But that's true. Totoo talaga. Pero hindi ibig sabihin na maire-replace 'yon ay wala ka nang gagawin. So kailangan may mas gagawin ka pa na ibang bagay para mas maging productive ka in leverage form. Siguro yung mga networker diyan alam yung ibig sabihin ng leverage, na para kang may dinuplicate mo yung katawan mo sa maraming katawan. So nag-multiply ka. Dalawa lang ang kayang gawin ng kamay mo, naging 1,000, naging 10,000. And sabi nga, AI can give you 10,000 army. So, yun po ang kayang gawin ng AI. 10,000 army. Armies. Yan, papaliwanag ko sa inyo kung bakit. So, lipat tayo dito sa kabila. Papakita ko sa inyo kung yan. So, ang key theme natin, magkaroon tayo ng wisdom and discernment. Kasi talagang kapag ang mga tawag dito mga pastors ngayon, ang bad news, maraming tao or pastors ang nagtatago na hindi nila sinasabi na AI ang ginagamit nila. So kasama din 'yan sa mga ethical, no. So mamaya i-share natin 'yan. So AI is a powerful tool but it should be used with wisdom and discernment guided by biblical principle. Pastor must be aware of ethical implication of AI and strive to use it responsibly and ethically. So sa human connection, AI should not replace human connection, empathy, and spiritual insight. Alangan namang sabihin natin, "Oh, ano, kailangan ko ng advice." Tanong mo sa AI. Pastor ka, tas ang gano'n ang sasabihin mo sa member mo. So, nawawalan ka ng human connection do'n. Continuous learning, the field of AI is constantly evolving. Pastors must be committed to ongoing learning and adaptation. Kaya congratulations sa inyo. You're here para matuto. Kaya sa mga ating nanonood sa live stream, kindly share yung ating live streaming. So meron ako diyang forward. And ito yung mga dilemma ng mga pastor. Let me share this. So theological dilemma. Some believers worry AI could be tied to Antichrist or the image of the beast na sinasabi nila. Not totally, but masasabi natin na yes, mayroong possibility
sa akin lang, alam niyo yung sa Bible na ang Antichrist ay mamamatay then mabubuhay siya ulit. Kung ito ay hindi puwede talaga na bodily resurrection, it could be memory resurrection through humanoid robots. Kasi gano'n na po ngayon, eh. Siguro pansin niyo yung ChatGPT halimbawa, kapag nagtanong kayo, parang alam niya na yung pattern ng isasagot niya kasi, nakilala na niya kung paano ka magtanong at kung ano yung kailangan mo. So, naise-set siya, para siyang muscle na tine-train yung ChatGPT, tine-train and alam na niya yung susunod mong, gustong hilingin. So, may memory din siya. So, itong humanoid robot, possible din na gano'n yung gamitin ni Antichrist kung naniniwala kayo sa, Great Tribulation na may pre-trib or mid-trib or post-trib 'no, na may 7 years tribulation. So, possible din 'yun, but hindi natin puwedeng sabihin na totally or absolutely, okey? At saka kung sakali mang gamitin doon, so in a negative way, pero puwede mo ring gamitin in a positive way, 'di ba? So, ang AI is actually neutral, depende lang ito kung paano mong i-handle. So, 'yun po 'yun. Parang pagsusulat din ng libro, parang pagsusulat din ng kanta, so neutral lang 'yan. Depende kung tama yung taong gagamit o yung motibo ng taong gagamit. So pastors are torn between embracing AI as a tool or warning against misuse or fear-driven interpretation. Kasi may sarili siyang interpretation patungkol sa AI eh. So how to teach discernment without creating fear or compromising biblical truth? Bilang pastor, bilang mga leaders, magulang, paano niya sasabihin? Lalo na ngayon, manonood tayo ng mga palabas sa TV, o sa mga Hollywood film or even kahit mga cartoons tulad ng, Baymax, 'di ba? And meron itong latest na pinanood ko, yung delete ba 'yan? Basta parang sinasabi niya na i-de-delete na daw ng mga tao. So, in earthly or secular worldview, they believe talaga na it is possible, they believe, hindi ko sinasabing we believe. It is possible na ang tinatawag na tribulation or kaguluhan para ma-reset ang mundo, ang malaking possibility na mag-create niyan ay AI daw. Ay hindi daw kasi hindi naman tayo ano, final ano diyan. References, si Stephen Hawking, yung isa sa pinakamatalinong physicist and quantum, ah, theorist na yung naka-wheelchair na gano'n. So si ano po yun, Stephen Hawking. And si, Elon Musk, sinasabi nila na one possible na pagmulan ng reset na tinatawag, sa atin naman hindi reset yon, parang tribulation and rapture. At saka bago dumating yung tinatawag na, millennial reign. Sa worldview or secular worldview naman, yung utopia na hinahanap nila. So, yun yung nakikita nila na magbabago. And paano mo ituturo yung na hindi hindi naman masama talaga ang AI, okey. So yun ang kailangan nating gawin, depende sa paggamit mo. Kung ginagamit mo ng mang-scam, hindi maganda. Pero 'pag ginagamit mong tumulong sa tao, o mag-create ka ng sabihin na lang natin na, products or tumulong sa pagse-share ng gospel, which is gagamitin mo yung, chatbot or messenger na automated, then ise-set mo siya na magse-share na siya mismo ng gospel. Alam niyo ba, may na-encounter na rin akong ganyan sa mga page ng Muslim. Yung kausap ko alam kong hindi tao, bot na siya. Then sabi niya, "Do you like me to, call an assistance o human assistance?" Sabi niya gano'n. Ibig sabihin na bot yung kausap mo, pero 'pag sumagot siya parang tao talaga. Kung Tagalog, tatagalogin ka niya. 'Pag English yung language mo, i-Englishin ka rin niya.
So, kung sila nagagawa nila 'yun para i-share si Allah, how much more tayo, 'di ba? So, is AI compatible with faith? Yes, compatible. Kaya nga sabi sa Bible, everything is, um, anong tawag dun, permissible but not all is beneficial. So, kung alam mo beneficial, gawin mo. Yung mga may disadvantage, huwag mong gawin. So, another ethical dilemma, truth, integrity, and plagiarism. So, AI can generate sermon, devotion, and or prayers. Pero kapag kukunin mo na, sabihin nila, "Uy, ang galing-galing mo. Glory to God. Tali-talino mo." Parang inaamin mo na sa'yo lang galing. So, ang daming ganyan na ngayon na napapansin natin. Ako naman, simula nung nag-aral talaga ako ng mabuti patungkol sa ethics ng AI. Kung mapapansin niyo sa pastor's notebook, ang nakalagay do'n, prompted by, kasi hindi na ngayon pagalingan lang ng humingi or magtanong, kundi engineering din eh. Kaya nga meron tayong prompt engineer na tinatawag or prompting engineering na course. At marami pong mga university and colleges ngayon na nag-o-offer nun. Dito sa MBS, i-offer din natin, tuturuan natin kayo ng step by step paano mag gano'n. Pero ang ilalagay nyo, prompted by. Pero kung idea mo, in-enhance lang ng AI, pwede yon. Kunin mo yung credit. Pero tinulungan ka ng AI. And hindi masama yon kasi sabihin na lang natin meron kang mga, yun nga yung 10,000 army, no? Para kang may nakapalibot sa yung mga theologian and nagtanong ka, then they contributed all at once. In sabihin natin 10 seconds, nilatagan ka ng papel. So iba-ibang idea nila, nilatagan ka ng papel. Then yung 1,000 na batikan ng mga theologian sa paligid mo ay meron kang secretary na nag-compile at inayos yon, and then eto ang sagot nila. Same yung idea na gano'n sa AI, mas pinabilis. So hopefully naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Halimbawa, meron kang thesis, then pupunta ka sa isang library, kukunin mo lahat ng books na gusto mo, ikaw lang mag-isa. Kapal, ang dami, babasahin mo isa-isa, time consuming. Kung meron kang researcher, magbayad ka ng 1,000 tao, tagi-isang libro sila, then babasahin nila yon. Matagal pa rin, babasahin kasi nila eh. They will scan it, kahit 1,000. So, technology helped us na ma-minimize yung time and yung effort. So, hindi ito pandaraya, it is technology. Parang, oy, ang daya mo, ba't wala kang hawak na pera ngayon? Digital na ako eh. Pandaraya ba yung digital na may tinatago ka na hindi nila nakikita? So, same way, sa AI, it will become a norm. Kaya tayo mga pastors, hindi tayo dapat maging against doon. But, kailangan alam natin na i-regulate. Okay? Kaya, maganda mag-generate ng sermon, devotion, and prayer, and lagyan mo prompted, or ikaw ang main idea, pwede mo siyang tanungin, but don't execute it as is. Okay? So, yung integrity natin, ingatan natin, and plagiarism. Kapag alam natin na may pwedeng i-quote natin, tanungin natin din kung saan galing. So, if pastor rely on AI without personal study or prayer, it risks what? Plagiarism and laziness or spiritual shallowness. Di ba po? Tama o mali? Yun ang problema. Pero kung bibigyan mo talaga ng time, ang technique ko kapag magka-craft ako ng sermon while driving, habang naghihintay ng yung anak ko, ganyan, then I will think and meditate and ask AI, then craft. So, ako na nagbe-breakdown nung kung paano i-breakdown yung mga verses, tuturo ko sa inyo mamaya, and then ask him kung paano niya i-customize. So, ikaw ang first command talaga. Kaya
human to AI, hindi AI only. Ang almost 99% na idea. So, how much sermon can be AI assisted without losing authenticity and spirit-led preparation? Diba? Kailangan pa rin talaga yung spirit-led preparation. Nag-pray tayo, hindi lang basta naisip natin. Okay po ba yun? Then, pastoral dilemma again, replacing shepherding with technology. Parang yung sinabi ko kanina eh, na may nagpapa-advise, tanong mo na lang kay AI. So, AI can answer questions, offer counseling chatbots, or give automated Bible lesson, pero iba pa rin si pastor. The true pastor, pastoring involves presence, nandun ka, compassion, nararamdaman niya, and spirit-led care. Kasi wala namang espiritu ang mga bots eh. Diba? Wala silang kaluluwa, wala silang spirit. They are non-conscious. Pero papunta na rin sila doon daw. Daw sa tulad nung iRobot, may dreams na yung robot doon, nagdi-dreams na. So, that AI cannot replicate. Pastors cannot be replicated by any AI or humanoid. So, ang dilemma, will people look for AI for spiritual advice instead of their pastor? No. Di ba? Hindi. Pero yung iba, takot. Baka next time, pastor natin, mga AI na din. Hindi pwede. Sa missional dilemma naman, reaching more people or risk of superficiality. So, AI can translate sermon, design outreach poster, expand ministry reach. Tama naman. But it may also encourage fast food spirituality. Alam niyo yung biglaan, parang fast food nga. Instant noodles. Quick answer without deep discipleship. So, hindi sa process ng husto, walang sistema. So, hindi pwede yung tanong ka lang ng tanong, bibigyan ka ng something, ayan, para ka lang na-overdose. Merong mga ways na ituturo ko sa inyo kung paano mo talaga systematically aayusin at yun, i-prompt ng maayos. O bigyan mo siya ng mission na mas healthy para sa atin. So, how to use AI to expand mission without sacrificing depth and authenticity? Turo natin yan. So, practical dilemma, teach skills versus ministry calling. So, many pastors feel unprepared or unskilled in technology. Hindi ko alam yan. So, am I supposed to become a tech expert now? Ba't ako, dyan? So, di ba? Maraming ganun na mga pastors ngayon. Takot, sumubok. Huwag tayong matakot, sumubok mga kapatid. Kung ito naman ay may malaking maitutulong sa atin. Paano kung sasabihin ko na kung gusto mong matuto, yayaman ka dito? Posible. Basta kalooban ni Lord, posible, sabi dun eh. Di ba? Pero totoo talaga, marami na rin yumaman sa magitan ng AI at paggamit ng AI technology. Then, generational dilemma, young versus older believers. Younger members are curious and excited about AI. Yung older naman, may be fearful or suspicious. Nako, yan yung sinasabi ni pastor na magte-take over sa atin. Yan daw yung, alam niyo yun, yung narinig mo lang, tapos ginagawa mo katatakutan, instead na mag-cultivate ito ng fear sa tao. One time, ganyan, merong isang pastor nung pandemic, yung coronavirus daw, tatak ng 666 kasi kinuwenta yung letter C, 3, letter O, ganito. May mga equivalent. Nung kinuwenta lahat, 666 yung pagkakakwenta ng coronavirus. Then, kinukwento niya, ganyan-ganyan. Hindi ko napigilan kasi nag-i-instigate yung kanyang style and teaching ng fear. Instead na ma-comfort, minsan na nga lang mag-meeting yung mga pastors, pag natakot yung ganung mga pastors, uuwi yan. Yun din ang i-share niya sa mga member niya. So, nagtaas ako ng kamay. Sabi ko, marami naman pong interpretation ng 666. But first of all, dapat alam natin ang ating stand. Kung tayo ba ay pre, post, or mid. Sabi kong ganun. Kapag pre ka, hindi mo na mararanasan yan. Kapag mid ka, mararanasan mo, pero ilalayo ka na dyan sa great na tribulation. Kapag post, okay lang yan.
So hindi pa rin takot eh. Sabi ko, God will protect us from that yung yun nga yung 666 o tatak kung yun nga yung tatak. Pero pinaliwanag ko eh na yung salitang Vicar of Christ or Vicar Filii Dei dito ng Pope sa kanyang suot may 666, si Nero may 666 din yung tatak niya. So maraming 666. Depende sa interpretation at kung saan mo gustong dalhin ang 666. Kahit itong AI, pwede natin gawing 666 kung gusto natin, di ba? So, ang nangyari doon, parang takot yung shinare niya. So, itong AI, bilang pastors, gamitin natin ito hindi para takutin ng mga miyembro or mga anak natin o kung sino man. Gamitin lang ng tama. And asikasuhin natin ang dapat nating asikasuhin na kailangan ng presence mo or kailangan ba yan ng AI. So, yun. So, how to bridge the generation gap? So, AI becomes a ministry tool, not a source of division or fear. Spiritual dilemma. Dependency on tool versus dependency on God. Kasi may shortcut nga na sermon, Bible study, worship material. Pastors may be tempted to learn more on tools than on prayer and spirit. Kapag ganun na, medyo tinatamad ka na mag-pray, may problema ka na. Na-abuse mo na, misuse mo na ang paggamit ng AI. So, how to remain spirit-dependent while wisely using modern tools? Pagsamahin nyo. Samahin nyo. Yung sipag mo, pag may nakita ka sa Bible, i-craft mo muna, and then, tsaka mo i-type sa kanya, tulungan mo ako, nahihirapan ako. So, guide mo lang siya. Hindi siya yung magdi-dictate sa'yo na parang spoon feeding. So, yun yung 7 dilemmas natin. So, ngayon ay yan. Tuloy natin dito. Na-share ko na yung kanina, what is artificial intelligence? Kung may question kayo, sige, magbibigay ako ng allowance muna. Dok, wala pong makita sa Zoom na slide. Ayun. Ay, hindi po gumagalaw? Hindi po. Wala po Wala. kanina po. Kanina pa yung diniscuss nyo, yung ethical view in using Okay, I'm sorry. 7 yata yun. Sa Zoom po, wala. Wala po, Dok. O sa live. Nag-send po ako ng okay. chat box kanina. Ano po ang wala? Number? 1 to 7. Yung 1 to 7 dilemmas. So, don't worry, bibigyan ko na lang kayo ng copy yung mga nag-register ng 150. Bigyan ko kayo ng copy.